harapan, Panginoon, na kami po, Lord, ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginagawa ninyo sa buhay namin, Panginoon. Kahit, Lord, kami po ay nagkukulang, Panginoon. At alam po namin, Lord, na kami po, Lord, ay hindi perfectong tao, Panginoon. Pero, Lord, sa awa, Panginoon, sa awa niyo, Panginoon, patuloy na binibigyan po ninyo kami, Panginoon, ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng mga ginagawa namin. Hallelujah. Sa isip, sa salita, at sa gawa namin. Kaya, Lord, alam po namin, Panginoon, na lilinisin po ninyo kami, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong banal na dugo, Panginoon. At Lord, handa po kami magpasakop sa inyo, Panginoon. Handa po kami magbago, Panginoon, na babaguhin po ninyo kami, Panginoon, sa lahat ng mga kalikuan na ginagawa po namin sa buhay namin, Panginoon. At alam po namin, Lord, na ang bawat isa sa amin, Lord, na nandirito, Panginoon, na kami po, Lord, ay inyong ihipuin, Panginoon, mula ulong hanggang talampakan, Panginoon, upang Yes, kami po, Lord, ay hallelujah. patuloy, Panginoon, na maglingkod sa inyo, Panginoon, ng tapat, Panginoon. At yung mga wala po rito, Panginoon, Lord, parating pa po si Doc Alan, Panginoon, Lord, na makarating po siya ng maluwalhati, Panginoon. At yung mga wala po rito, Panginoon, na Lord, ipuin po ninyo ang kanilang puso, Panginoon. Yes, Jesus. Na manumbalik sila sa inyo, Panginoon. Ang aming pamilya, Panginoon, mga anak namin, Lord. Yes, Nawa, Lord. Panginoon, ipuin po niyo sila, Lord. Dahil napakahalaga po, Panginoon, na kami po, Lord, ay makakilala sa inyo, Panginoon, ng tunay, Panginoon. Jesus. At madama namin, Panginoon, ang inyong pag-ibig, Panginoon. Kaya, Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa oras na ito, maririnig po namin ang inyong mga salita, Lord, na gagamitin po ninyo, Panginoon, ang aming butihing pastor, Panginoon, Lord. Alam po namin na bibigyan po niyo siya ng karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. At lagi po niyo siyang iingatan, maging kanyang kabiyak ang aming pastora, Panginoon, Lord. Na Hallelujah. ginagamit po ninyo sila, Panginoon, dito sa sambahayan ng Diyos, dito sa Villa Costa, Yes, Lord dito sa Jesus. Amparo, Panginoon, Hallelujah. at sa North Ridge, Panginoon. Yes, Father. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo, Panginoon. At kayo po, Lord, ang aming Diyos, Panginoon, na aming kabanal-banalan na Diyos, Panginoon. Yes, Aming Father. pinupuri, Panginoon, at pinasasalamatan, Lord. At ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. 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 Okay. Sige mga kapatid, tayo po ay makakaupo na po. Mag-video lang. Okay. Habang Sige, hinihintay tita. natin si Sir Alan ay ano po, no? Kumbaga po, dumiretso na Tita, tayo. sige doon na lang Makakapunta tayo. siguro si Sir Alan. Mag-video lang po kasi. At ano po tayo mga kapatid no, looking forward dahil naalala ko yung sabi ni Tita nung tayo po ay magsimula ng gawain dito sa Caloocan. If ever na may oportunidad tayo na makapagbahagi ng salita ng Diyos, ay ibinibigay po natin. Alam niyo po sa totoo lang kung bakit nagkaroon din ng gawain dito no, ng Bible study dito sa Capitol. Kasi di ba may mga hinihirang ang Diyos ng mga kaluluwa, no? Na para makarinig ng salita niya. Eh, syempre, si Tita Loli kasama doon. Dahil nakarinig si Tita ng salita ng Diyos at tinanggap niya tayo sa tahanan niya. Kaya Tita, salamat po dahil ginamit kayo ng Diyos para tanggapin yung kanyang salita at pagpalain po kayo no, ang inyong sambayanan. Ganun po. At si Tita Virgie rin po, no? Kaya nakilala namin si Tita, no? Ang insidente na nagkaroon ng usapan para magkaroon din ng gawain din po at makarinig at may hinirang din pala sa De La Costa kasi sila Tita ay ano po no hinirang ng Diyos. So kayo rin Tita no tinatawag ng Diyos kaya po nakarinig kayo. So mahalaga po yung salita ng Diyos mga kapatid no na atin pong naririnig at sabi nga po ay kapangyarihan ng Diyos yan para tawagin tayo no papunta sa walang hanggang buhay. At patuloy nating ipanalangin yung Palmera kasi po may pamilya na doon na ano po no na nababible studyhan na rin namin sa pamamagitan ng CCT no. Kaya if ever mga kapatid na meron tayong lugar doon Tita no. Mga na, nanay. po, Mga pwede nanay. silang makadalo. So pag-pray natin Tita yun no. Yung po sa Palmera yung Tita eh. Mga nanay, Kapatid ng Palmera din. mga kananayan din. Mga may Catholic, may mga Christian din hoping no. Na mga walang pag-pray church. natin sila. So mga kapatid sa pong ito no sa tanghaling ito, pakinggan natin yung nakasulat po sa unang Thessalonica. Ito po ay tungkol sa rapture no. Yung sinasabi po na ang lihim na pagdating
ng Panginoong Jesucristo para kunin ang kanyang mga anak. So ito po, may mababasa tayo no, sa unang Tesalonica sa ika-4 na kabanata. So ang sabi po dito sa talatang 15, nakalagay po, sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa natutulog, sapagkat ang Panginoon ang bababa mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na magmuli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito, sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Tuloy po natin sa chapter 5. Datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng magnanakaw sa gabi. Pag sinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak, gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi makakatakas sa anumang paraan. Ngunit kayo mga kapatid, wala kayo sa kadiliman, upang sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan, mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. Supurihin po ang Diyos no, sa kanyang mga salita na atin pong narinig. Mga kapatid, alam po ba ninyo na palapit na po ng palapit no, yung sinasabi po na pag-agaw na gagawin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga anak. Ito po yung tinatawag na popular po sa terminology na rapture. No? So ang rapture po, mga kapatid, ay salitang Latin. Pero kung babalikan natin ang Biblia no, sa kanyang original na salita, ang ibig pong sabihin po ng salitang rapture, hindi aalisin na natin yung Latin kasi Latin yun eh. Yung sinasabi po ng Biblia, pag-agaw. No? Aagawin ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga anak. No? So, paano mangyayari yun, Pastor? Meron po bang ganong turo sa Biblia? No? Opo, no? Nabasa po natin eh. Tingnan niyo po ang sabi, ang nakalagay po, ito ang sabi, tayong mga nabubuhay na natitira ay aagawin na kasama nila sa mga alapaap. No, may sinasabi po na aagawin ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga anak. So ang tanong dito, kailan itong mangyayari? Kailan ba darating itong pag-agaw ni Kristo sa mga anak niya? Well, mga kapatid, kailangan dyan ng paghahanda. Sabihin nga po natin paghahanda. Paghahanda. Kasi po, si Kristo po ay nagpaparamdam na sa atin, ang Panginoong Jesucristo. Naalala po ba ninyo mga kapatid, no, nang si Kristo po, ang ating Panginoong Hesus, bago umakyat sa langit, may sinabi po ang kanyang mga, may sinabi po siya sa kanyang mga alagad. No, pakinggan niyo po yung nakasulat sa mga gawa. Ito po, mayroon tayong mababasa rito, no, sa aklat ng mga gawa, bago umakyat ang ating Panginoong Jesucristo sa langit. So ito po yung ating mababasa. Sabi po rito sa chapter 1, at ito yung sinabi ng mga alagad sa Panginoong Jesucristo sa verse 6. Tinanong siya ng mga alagad na nagkakatipon at sinabi, Panginoon, ibabalik mo ba ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Diyos sa kanyang sariling kapamahalaan. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. So may mababasa tayo no, sa Biblia na nagtanong ang mga alagad sa Panginoong Jesucristo. Ang kanilang tanong simple lang, Panginoon, kailan nyo ba ibabalik ang kaharian sa Israel? Yung tanong na yun, alam nyo kung ano yung ibig sabihin nun? No? Kailan nyo ba ibabalik ang kaharian sa Israel? Ang ibig pong sabihin ng mga alagad sa tanong nila, kailan nyo ba itatatag ang kaharian ng Diyos, no? Dito sa bansang Israel? Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, simple lang, no? Sabi niya rito, ang sinabi niya, hindi para sa inyo na malaman ang mga mangyayari sa mga panahong darating, no?
Ibig pong sabihin noon, si Kristo ay muling babalik. Yun ang ibig niyang sabihin doon, no? Muli siyang paririto, no? Kasi hindi pa tapos yung kanyang misyon. Hindi pa niya na-accomplish yung pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa bansang Israel. Kasi siya po ay itinakwil. Hindi Ang na pala maganda Sir dito, Alan. ang sabi ng Bible, may nakalagay na tatawag ang Dito Diyos andyan na ng si Sir bayan, Alan. no? Sir Alan. andyan Tatawagin niya po ang mga anak Sir ng Alan. Diyos muna, no? So kasi mga kapatid ganito, hindi pwedeng ang Panginoon magtatag ng kaharian niya, tapos wala naman siyang mga anak. Wala siyang paghaharian doon. At hindi pwedeng mga kapatid na na hindi matupad yung sinasabi ng Biblia na kailangan munang tawagin ang mga anak ng Diyos, no? May nakalagay po kasi, no, na ang sabi ng Bible ay tatawagin ang mga anak ng Diyos, no? Ito po, basahin ko po sa inyo, no, yung nakasulat sa Epeso. Tingnan niyo po mga kapatid to, no? Epeso, di ba may nakasulat sa chapter 1 at ang sabi sa verse 4, ito po yung nakasulat, ang nakalagay, ayon sa kanyang pagkapili sa atin, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo ay maging mga banal, walang dungi sa harapan niya, sa pag-ibig. So, naalala ko yung prayer kanina, no, na Panginoon, sana po ay maramdaman namin yung pag-ibig niyo, di ba? Alam niyo po ba na ang tatalo lamang sa kasamaan ng mundo ay ang pag-ibig ng Diyos at ang kaharian ng Diyos. So mga kapatid, mangyayari lang yan kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa mga tao na. Ang sabi ng Biblia, di ba nakalagay, hihirang ang Diyos ng mga tao. Tama po ba? So, papaanong malalaman yung mga hinirang kung hindi mo na ipapadala ng Diyos ang kanyang anak para mangaral tungkol sa kaligtasan? Tama ho ba mga kapatid? Kaya po ganito, di ba ang tanong kanina, Panginoon, kailan nyo ba itatatag talaga ang kaharian ng Diyos? Kasi ngayon, wala pa kaming makita. Ganun ang tanong ng mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, hindi nyo pa dapat malaman ang mangyayari sa panahon. Pero ang sabi niya, magbantay kayo, di ba? Kasi siya muling magbabalik. May sinabi po ang Biblia na siya'y babalik. Basahin natin uli yung mga gawa. Tingnan nyo po ang chapter 1. Ano sabi ng mga anghel nang makita nilang ang Panginoon ay inilipad na sa langit sa mga alapaaw? Pansinin nyo po ang sabi sa chapter 1 ng mga gawa, verse 10. Samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, may dalawang anghel na nakatayo sa tabi nila na may mapuputing damit. At nagsabi naman, kayong mga lalaking tiga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit ay paririto gaya ng inyong nakita. Ibig sabihin, muling babalik ang Panginoon. Amen po ba? So mga kapatid, ito yung maganda. Sa pagbalik ng Panginoon sa panahong ito, kasi mga kapatid, alam niyo po ba na 2,000 taon na po ang nakakalipas. At ang sabi ng Biblia, di ba sir, no? Yung ating pinag-aaralan sa pahayag. Ang sabi, si Kristo ay muling magbabalik sa panahon natin. Ito yung maganda, no? Ngayon po yung pagbabalik niya, dapat handa tayo, no? Pastor, paano tayo magiging handa? Well, mga kapatid, basahin natin yung nakasulat sa Mateo 25. Ito yung ito yung palatandaan na magbabalik na ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa. At siya po ay susundo ng kanyang mga anak. So, sa paanong paraan po 'yon? Tingnan natin yung mga tanda. Okay, Mateo 24. Okay, anong sabi rito? Mateo 24, at ito ang sabi sa verse 4. Sabi rito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisipa rito sa aking pangalan at magsasabi na ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga gossip tungkol sa giyera. Ingatan nyo na huwag kayong mag-alala sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ito ang wakas. Sapagkat titindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng mga salot, tagutom, lindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay pasimula ng kahirapan. Kung magkagayon, itong sabi, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Kayo'y kapopuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Nakita niyo po mga kapatid yung mga tanda, no? At ang sabi po nakalagay, kung magkagayoy, marami ang matitisod at magkakaroon ng pagkakanuluhan sa isa't isa. Ibig sabihin po magtatrayduran, magkakapuutan ng isa't isa. Nakita niyo po yung mga negative na nangyayari. At ang sabi, magsisibangon ang maraming mga bulaang propeta at ililigaw nila ang marami
At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. So mga kapatid, ito yung mga palatandaan na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad nung tinanong nila na, Panginoon, kailan ba kayo magbabalik? Kailan ba ang huling panahon? Sabi, ang lahat ng sinabi ng Panginoon, napansin niyo po, puro negative, no? Wala siyang sinabing positive. Pero mamaya po maririnig niyo yung positive, no? Negative munang inuna niya, no? Ano ba yung palatandaan na malapit nang bumalik si Jesus? Malapit ng rapture? Sabi ng Panginoon, tingnan niyo po ang sabi niya, mag-ingat kayo. Di ba yun yung una niya sinabi? Mag-ingat tayo. So dapat palang mga Kristiyano marunong tayong mag-ingat, no? Huwag tayong basta-basta lang, tita? Yung basta-basta lang, go lang ng go, pero hindi tayo nagiging maingat. Sa ano ba yung dapat nating pag-ingatan pala? Ang sabi po, na huwag tayong mailigaw ni numan. Ang ibig pong sabihin kasi, ito ay tungkol sa usapin ng relihiyon, no? Unang-una mga kapatid, mahalaga sa Diyos ang pananampalataya. Tama po ba? Kasi po sa rapture, hindi ka pwedeng sunduin ng Panginoon kung hindi ka ganap sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kung hindi ka pa ganap, ano po bang ibig sabihin ng salitang ganap? Kapag hindi pa tayo perpekto. Kasi po, sa Biblia po, may issue ng perpekto na kailangan nating marating. No? Hindi po rito excuse na hindi tayo perfect. Totoo yun bilang makasalanan. Totoo naman yun, walang perfect sa atin. Kaya lang, sa issue ng perfection, pagdating sa pagsunod sa salita ng Diyos, doon tayo hindi dapat magkulang. Yun ang problema mga kapatid, no? So ako din nagpe-pray na, Lord, hindi kami magkulang. Totoo na makasalanan kami, hindi kami perfecto sa pagsunod sa inyo. Pero nais ko po na maging perfecto po yung yung pagsunod namin kasi mahalaga po yun, Di ba mga nakalagay tita sa Bible, di ba? May nakalagay sir na talata tungkol dito din sa rapture o sa pagbabalik ni Kristo, particular po sa kanyang mga tanda na ibibigay. Pansinin niyo po yung verse 13, chapter 24. Datapwat ang magtiyaga hanggang wakas ay siyang maliligtas. Di ba may sinasabi dito, ang magtiyaga o ang magtiis? Tama po ba mga kapatid? So mahalaga po ba na magtiyaga tayo sa Panginoon? Magtiyaga tayo sa salita ng Diyos. Opo, kasi mga kapatid, totoo po 'yun Kasi nga ang Panginoon naglagay din siya ng talinghaga tungkol sa pagsunod sa salita ng Diyos. Alam niyo 'di ba yung parabola din sa Mateo. Tingnan niyo po ito may babasahin ako sa inyo mga kapatid na na isang parable. Okay, ito sa chapter 21 ng Mateo. Okay, babasahin ko lang po ito Okay, sabi ng 28, ano sa akala ninyo ito? May isang tao na may dalawang anak. Lumapit sa kanya ang una at sinabi, Anak, pumaroon ka at gumawa ka sa ubasan. At sinagot niya at sinabi, Ayaw ko. Datapwat nagsisi siya at pagkatapos ay naparoon. At siya'y lumapit sa ikalawa at gayon din ang sinabi, at sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon at hindi naparoon. Alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila ang una. So may sinasabi dito mga kapatid na ang salita ng Diyos mahalaga na susundin talaga natin. Kasi po, nakasalalay dito yung tinatawag na masama tayo roon sa pag-agaw na gagawin ng Panginoon. Di ba sabi niya kanina sa kwento di ba ang Panginoon nagsabi siya, mayroong lalaki na may dalawang anak. Inutusan niya yung una, pumunta ka sa ubasan, gumawa ka. Ang sabi ng una, ayoko. Di ba? Pero pagkaraan ng ilang oras, nagbago ang isip at ginawa niya yung pinagagawa ng tatay niya. Pero di ba sumagot siya ng ayaw niya? Yung ikalawa, inutusan na ng tatay. Ayaw ng kapatid mo, ikaw na lang ang pumunta sa ubasan. Ang sabi ng ikalawang inutusan, opo, gagawin ko. Nagbago yung isip at hindi na siya sumunod. Sabi ng Panginoon, sinong sumunod sa dalawa? Di ba yung unang umayaw, pero sa bandang huli ay sumunod. Pero yung isa na nag-oo, pero sa huli ay hindi siya sumunod. Mahalaga po bang pagsunod sa salita ng Diyos? Kasi mga kapatid, pwede tayong umuo, pero sa huli ay iiwan natin. Di ba mga kapatid, So mahalaga na tiyagain talaga pala natin, na hindi lang tayo, kasi pag tayo ay nagsalita sa Diyos ng opo, pero hindi natin ginawa, hindi maganda yan, Kaya tayo nagpipray na, Lord, sana masunod ko po yung kalooban niyo, di ba? Yung salita niyo. Kasi nakasalalay po doon na tayo ay kabahagi ng
rapture. Sabihin nyo nga po, rapture. Yan po. Ang salita ng Diyos ay darating, no? Yun po yun, no? Kaya kailangan tayo ay maging ganap. Kaya ngayon mga kapatid ito, no? Babalikan ko lang yung tatlong bagay na yung dito sa serye na to, doon po sa objective po natin, ano, doon sa unang bagay, paano ba tayo magiging kabahagi ng rapture? So, ang sabi ng Bible sa atin nakalagay, maging ganap tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Amen po ba ron? O, etong mga kapatid, bigyan ko kayo ng talata ng Panginoong Jesucristo sa Juan. May sinabi siya rito tungkol sa pagdating ng salita ng Diyos na dapat nating sundin, dapat nating sundan, at dapat nating lagi tayong keen. So sabi rito sa Ebanghelyo ni Juan, ibasahin ko lang sa inyo to, chapter 15. Ibasahin natin to mga kapatid. Okay, 16 pala tayo. Okay, Juan 16. Ayan. So eto mga kapatid, babasahin ko po yung babasahin ko po yung chapter 16 verse 13. Ayan ang Ebanghelyo ni Juan. So eto po, tingnan niyo po ito mga kapatid. May sinabi siya dito. Ang nakalagay. Gayunman, kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Okay po, napakinggan niyo po, no, yung ating binasa. May sinasabi rito ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay darating sa atin, no, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po ba? So mahalaga mga kapatid, no, para pala mga kapatid, ang salita ng Diyos, tayo ay maging ganap, no? Tayo po ay maging ganap, maging perfect yung ating pagsunod sa salita ng Diyos. Kailangan pala tayo ay patnubayan ng ng Holy Spirit, no? So dito mga kapatid, papasok yung issue na tayo po ba ay nabaptize na ng Holy Spirit. Amen po ba? Kasi may mga tao nung nabaptize sila sa tubig bilang pagsisisi. Pero mga kapatid, kailangan tayong mabaptize sa Holy Spirit, no? Kailangan tayong mabaptize hindi lang ng mga taong pastor. Kailangan nating mabaptize ng pinakamataas nating pastor. Sino po yung pinakamataas nating pastor? Si Jesus, no? Siya ang magbabaptize sa atin. Amen po ba? Kasi mga kapatid, ang baptism ng Holy Spirit, ito lang yung paraan para tayo po ay makarating sa tinatawag na salita ng Diyos, no? Yung tinatawag na ganap na pagsunod natin. Kasi bilang mga tao po, di ba tita, bilang mga tao, darating ang panahon, mamamatay yung katawan natin, tama ba? Kasi ito na yung sukdulan, tita, ng parusa sa kasalanan, di ba? Yung kamatayan. So, yung katawang ito, babaguhin ng Diyos. Tama mo ba? Salita niya rin ang gagawa nun. Amen po ba ron? Kaya po, ang gagawin ng Holy Spirit, mga kapatid, simbolo siya ng apoy, para tita, puksain ng tuluyan ang kasalanan. Tama ho ba? Kaya ang Panginoon, ang kanyang simbolo sa Holy Spirit, di ba, tita? Kapayapaan, di ba, tulad ng ibong puti, di ba, yung kalapate, at apoy. Kasi, darating lamang ang kapayapaan sa atin kapag sinunog na ng Panginoon yung kasalanan. Yun po yun, Kaya ang sunog po, simbolo po yan ng pagpatay, di ba? Anong pinapatay ng apoy ng Panginoon? Kasalanan. Yun po yun, Kaya ang Holy Spirit, tita, apoy di ba? Patayin yung kasalanan para makasunod tayo ng fully sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi rito may nakalagay, ang Espiritu ng katotohanan, kapag dumating na yan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan para dalhin tayo sa buong katotohanan. Amen po ba? Saan natin makikita ang buong katotohanan? Saan po? Sa salita ng Diyos, no? Sino po ang magtuturo sa atin? Ang Holy Spirit, no? Kaya si Jesus, ang kailangan niyang gawin, i-baptize ang mga anak niya ng kanyang Holy Spirit. Yun po mga kapatid, no? Yun yung unang bagay para tayo ay kasama, mga kapatid, sa sinasabing rapture, no? Mabaptize tayo sa Holy Ghost, sa Holy Spirit. Ang gagawin ng Holy Spirit, dadalhin tayo sa salita ng Diyos, sa kapahayagan ng Diyos. Kaya mga kapatid, no? Ito yung isa sa pinakamatinding doktrina pagdating sa sinasabing huling panahon. Kasi nga po, ang proseso na dinadaanan natin ganito, pinawalang sala tayo, tama ho ba? Pinabanal tayo.
At yung pinakamalupit, tayo po ay gagawing tulad sa Diyos. Yun po yung baptism ng Holy Spirit, no? Kaya nakita ko po no, yung kahalagahan ng rapture, dinaan din sa proseso, no? Tingnan niyo po yung proseso ng rapture. Balikan natin mga kapatid yung unang Thessalonica. So, tingnan niyo po unang Thessalonica chapter 4. Okay, pansinin niyo po yung rapture dito verse 15. Sabi rito, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo ayon sa salita ng Panginoon na tayong nandito pa sa mundo na naghihintay, na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa mga namatay. Ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakap ng Diyos. Nakita niyo po yung tatlong proseso mga kapatid sa rapture. Nakita niyo po, no? Yung una ang sabi, makakarinig tayo ng sigaw. Simbolo po yung sigaw, di ba? Sigaw. Di ba ang salita ng Diyos mga kapatid isinisigaw? Di ba? Para gisingin ang mga tao, no? Ikalawang bagay po, may mapapansin kayo, ang sabi, tinig ng anghel. Ano po ba yung tinig ng anghel? Mga aral po, no? Di ba ang anghel, pag pumupunta sa atin, may sinasabi tita na babala at salita ng Diyos, di ba? Tulad ni Maria, bago niya ipanganak ang Panginoong Jesucristo, di ba? Dumating si Gabriel Anghel. Tama ho ba? Si Gabriel. At ang sabi, blessed are you among women. Di ba? Mapalad ka sa lahat ng kababaihan dahil may salita ang Diyos na padala sa'yo. Di ba? Natakot si Maria, di ba tita? Nagulat sa mensahe. Ganon din po sa rapture mga kapatid, di ba? Ang rapture bago dumating, iparirinig ng Diyos yung kanyang sigaw sa atin. Meron siyang sasabihin. Ikalawa tita, sasabihin ng Panginoon yung padala niyang mensahe sa atin, partikular, no? Meron po siyang mensaheng dala sa atin. Amen po ba? Kaya dapat mga kapatid, no? Handa ang mga Kristiyano dyan, no? Kailangan, pagdating natin sa tinatawag na makamit natin yung buhay na walang hanggan, ano? Na mangyayari po sa rapture. Handa tayo. Kailangan, ano? Alam niyo ba ang mga unang Kristiyano lagi silang handa, no? Handa tayong makarinig ng ibibigay niyang kapahayagan sa atin. Yun po yun, ano? Kaya ang sabi kanina anghel, tinig ng anghel may darating sa atin. At ang pinakapangatlong bagay, mapapansin niyo po ito, ang sabi, at maririnig ninyo ang trompeta ng Diyos. Yung pong pakakak. Di ba mga kapatid, yung trompeta? Simbolo po yun. Alam niyo po ba yung sigaw? Yung sigaw, di ba yung una nakita niyo? Yung tinig ng anghel at yung trompeta ng Diyos o yung pakakak, alam niyo po, sumisimbolo po yan lahat dito po. Mga kapatid, no? Kailangang ibalik tayo sa salita ng Diyos. Kasi mga kapatid, dito lang tayo masasama sa tinatawag na rapture kapag tayo po ay nakarinig ng tinig, sigaw, at tunog ng trompeta. Kaya mga kapatid, mahalaga ba na tayo ay ibalik sa salita ng Diyos? Mahalaga po. Alam niyo po, mga kapatid, may hula sa Biblia, no? Darating ang araw, ang simbahan, ang mga iglesia po, no? Ito po, sasabihin ko na to, no? Ang mga iglesia, ang mga simbahan, magkakaroon ng paghihiwalay. Ang salita ng Diyos at ang mga simbahan, no? Diborsyo. Sabihin nyo nga po, divorce. Di ba ngayon may itinutulak sa Kongreso ng Pilipinas na ipasa na yung batas ng diborsyo? Na may mag-asawa, kung ayaw na nila sa isa't isa, ay mapapadali na lang kung gusto nilang maghiwalay. Which is mahirap sa ating bansa na ikaw ay makipagdiborsyo sa asawa mo kasi mahal. Kaya walang nagdidiborsyo sa atin, di ba? Di tulad sa ibang bansa, ang diborsyo ay pinadali na. Pag ayaw mo na sa asawa mo, lagi kayo nag-aaway, lagi may kabuluhan, gusto mo ng katahimikan, mga ganon, ano? Tita, gusto nang ipasa yan ng mga tao, no, na liberal ang kaisipan nila. Sinasabi nila na kailangan may diborsyo na sa Pilipinas. Tayo na lang ang wala, no? Sabi nila. Ngayon, eto, hindi ko muna yan tatalakayin ng politika yan . Sa Bible po, may nangyaring diborsyo. No? Alam niyo po yung nangyari, mga kapatid, diba? Ang Panginoon at ang kanyang simbahan ay nagkaroon ng hiwalayan. Naintindihan niyo po? No? Ang salita ng Diyos at ang mga church ay naghiwalay. No? Alam niyo po, tinawag ng Panginoon na ang mga simbahang umiwalay sa Kanya, tinawag niyang patotot, tinawag niyang prostitute. Di ba, no? Bakit po? Kasi ganito yan.
Sa simbolo po ng Panginoon, kapag ikaw ay lalaki at may asawa siyang babae at yung asawa niya ay kumapit sa iba, sige mga kapatid, ano pwedeng itawag ng asawang lalaki sa'yo? Halimbawa, ikaw tita, may marami kang kabit, marami ka naging kalago yung lalaki. Ano pwedeng itawag ng lalaking asawa mo sa'yo? Ikaw ay patotot, ikaw ay prostitute. Mga kapatid, may nakalagay sa Bible, no, na sinabihan ng Panginoon ang mga simbahan na kayo ay mga patotot, nagpatotot ka, naging prostitute ka. Ano pong ibig sabihin nun? Simple lang, no? Ibig pong sabihin noon, hindi naging tapat sa salita ng Diyos ang mga simbahan. Hindi naging tapat, no? Bakit po hindi naging tapat? Kasi mga kapatid, hindi naging tapat kasi kanilang pinakinggan hindi ang purong salita ng Diyos. Ang kanilang pinakikinggan mga bagay ng tao, mga salita ng tao, hindi ng Diyos. Hindi batay sa kasulatan yung kanilang aral na pinapangaral sa mga tao. Bigyan ko po kayo mga kapatid ng ng sinabi ng Panginoon tungkol sa Israel noong panahon niya. Naniniwala po ba kayo ang Israel ay banal na bayan? Mga kapatid, naniniwala po ba kayo, di ba? Ako naniniwala po. Ang Israel po kasi mahal ng Diyos. Pero pakinggan niyo po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang bayan, kung sila po ba ay talagang nakikinig sa salita ng Diyos. Pakinggan niyo po Mateo 15, ano ang sabi ng verse 7? Kayong mga mapagpaimbabao, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi, ang bayang ito iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sabi rito, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Mga kapatid, nakita niyo po, darating ang araw, ito mga kapatid, kung ano yung nangyari sa Israel, mangyayari din sa mga simbahan. Kung paanong noong panahon ni Kristo, ang mga relihiyon ay hindi sumusunod sa kapahayagan ng Diyos, ganun din ang mangyayari sa mga simbahan sa panahon natin. Yun ang totoo. Bakit, Pastor? Kasi ganito, unang-una, dapat ang isang simbahan, ang isang iglesia, ang itinuturo niya, kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao sa pamamagitan ng biyaya. Yun po yun, kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo para ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, doon umiikot yung simpleng kaligtasan ng pangangaral. Hindi sa ating kapangyarihan, hindi sa ating gawa, kundi biyaya ng Diyos. Dapat ituro po yan sa mga tao. Hindi na yan ipinaririnig. Hindi na gano'n, Ang madalas natin naririnig, maging moral ka lang, huwag ka lang mang-agabyado ng tao, maging mabuti ka lang sa kapwa, okay na. Ang lahat ng yan, mga kapatid, mahalaga. Pero kung wala yung tinatawag nating pagsisisi sa kasalanan natin at pananampalataya kay Kristo, kung wala tayong alam sa biyaya ng Diyos, na Diyos lang ang pwedeng magligtas sa atin at hindi ang ating kabutihan, nagkakamali tayo. Yan na po, malaking problema yan, di ba? Malaking pong problema yan kapag hindi itinuturo sa mga tao. Ikalawang bagay, mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi na ito itinuturo sa mga tao, Opinion na lang ng tao yung naririnig natin. Hindi hinahamon ang mga Kristiyano na magbasa ng Bible, alamin ang sinasabi ng Biblia, at magbulay-bulay sa kung ano ang kapahayagan ng Holy Spirit tungkol sa salita ng Diyos. Wala na pong ganun, mga kapatid, Ang ginagawa na lang sa mga simbahan ngayon, tingnan yung mga kapatid to, nililibang na lang yung mga tao. At kung ano yung gusto ng taong marinig, yun yung ipinaririnig. Nakita niyo po? Di ba hindi maganda? Kasi mga kapatid, sa totoo lang, hindi na sa Diyos yung Espiritong naroroon. So, mga kapatid, sa araw na to, sa tanghaling ito, nawa, mayroon tayong natutunan tungkol sa rapture. Ang rapture po, malapit na pong mangyari. Nandito na tayo sa proseso. Kaya kailangan po handa tayo. Amen po ba? Amen. Nakahanda na po ba tayo? Yes. Opo. Kasi mga kapatid, ikakasal tayo sa salita ng Diyos. Ibabalik tayo sa salita ng Diyos. Mahalaga po yun sa panahon ito. Manalangin tayo, mga kapatid. At nawa, marinig natin yung tinig, yung sigaw, at yung tunog ng trumpeta, sa panahong ito. Maiparinig sa atin ang Holy Spirit. Manalangin tayo. Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang tanghaling ito. Salamat po na mahalaga yung nakita namin sa Biblia na aral tungkol sa darating na pagsundo ng inyong anak sa amin. Nawa maging handa kami. Maging prepare ang puso namin sa rapture na ito.
naggagampanan po ng banal na Espiritu upang kami po ay ihatid sa inyong salita at ikasal kami sa inyong salita. Dakilang Ama, ito na yung panahon na may panawagan kayo sa lahat ng mga tao na kailangang ang salita niyo po ang pahalagahan namin. Hindi ang mga gawaing pangrelihiyon lamang na makatao, ito'y walang saysay. Gawin namin ang mahalagang bagay. Ang pinakamahalaga sa inyo, ang apoy ng inyong salita, ang ilaw ng inyong salita, ang kapahayagan ng banal na Espiritu. Samahan niyo kami, dakilang Ama, sa panahong ito, na ang sambayanan niyo po ay maging matatag at sundin ang salita niyo po. Dahil nakasalalay po dito, Ama, ang ganap na kaligtasan po namin, na babaguhin niyo ang lahat. Babaguhin niyo po ang aming katawan, babaguhin niyo at papalitan ng buhay na immortal. Pagpalain niyo ang araw na ito, Ama, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Ito. At mga kapatid, ating awitin po sa ating pagkakaloob sa Panginoon, ano yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ating pong tayo po umawit ng seek ye first. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. 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 Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang mga nagkaloob at nawa maging tapat kami sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng inyong pinagkakaloob. Ibalik namin ang karapatan niyo sa lahat ng mga biyaya niyo po sa amin. Dahil wala kaming pag-aari sa mundong ito at kayo ang siyang pag-aari namin bilang mga anak. Pagpalain niyo po ang araw na ito, dakilang Ama. At samahan niyo kami at nawa po maging tapat ang inyong mga tinawag sa inyong salita. Dahil nakasalalay, Ama, sa inyong biyaya, nakasalalay sa inyong kapangyarihan ang lahat ng bagay upang kami po ay maligtas at tunay, Ama, na ang mga nagsisi ng mga kasalanan at sumampalataya sa pangalan nyo ay tunay na po na sila ay sa inyo na. At isa sa mga tanda ay kami po ay nagtsatsaga at sumusunod sa inyo. Dahil mayroon pong pruweba, may proof na kami ay nasa biyaya. Kung kami po ay mga anak na sumusunod sa kalooban niyo. Hallelujah. Pagpalaan niyo po ang tanghaling ito, ang hapong ito, sumaamin ang inyong kahabagan sa darating na pagsundo ng inyong anak sa amin, dakilang Ama, at yung aktual na pagdating ng Panginoong Jesucristo upang ikasal kami sa Kanya. Naway ihanda niyo ang aming mga puso sa rapture na ito na tinatawag po na tila magnanakaw sa gabi. Ihanda namin ang aming mga puso. Ito ang aming panalangin sa Diyos na tumawag sa atin sa biyaya. Samahan niya tayo ngayon at hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, amen, at amen.